Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ay makikita sa ikadalawang kronika, kabanata 9, talata 1 hanggang 5. Ito po ang nakasaad nang mabalitaan ng reyna ng Sheba ang katanyagan ni Solomon. Pumunta siya sa Jerusalem para subukin ang karunungan ni Solomon sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Dumating siya kasamang marami niyang tauhan at may dala siyang mga kamilyo na kargado ng mga regalo ng pampalasa, napakaraming ginto at pamahaling mga bato. Na makita ni si Solomon, itinanong niya rito ang lahat ng nasa kanyang isipan. Sinagot ni Solomon ang lahat ng mga katanungan at walang anumang bagay ang hindi niya na ipaliwanag sa kanya. Nang mapatunayan ng reyna ng Sheba ang karunungan ni Solomon at nang makita niya ang ganda ng palasyo sa kanyang ipinatayo, lubos siyang namangha. Ganoon din ang makita niya ang pagkain sa misa ng hari, ang pamamahala ng kanyang mga opisyal, ang paglilingkod ng kanyang mga alipin at mga tagasilbi ng kanyang alak na may magagandang uniforme at mga handog na sinusunog sa kanyang inihandog sa templo ng Panginoon. Sinabi niya sa hari, totoo nga ang nabalitaan ko sa aking bansa tungkol sa iyong mga gawa at karunungan. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat ng ikalawang mga kronika, kabanata 9, talata 6 hanggang 9. Noong unay hindi ako makapaniwala, ngunit ngayon makita ng dalawa kong mata, wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Ang karunungan pala ninyo ay higit pa sa nabalitaan ko. Mapalad ang inyong mga lingkod, mapalad ang mga tauhan ninyong ito na lagi nakaririnig ng inyong karunungan. Purihin ang Diyos ninyong si Yahweh na nalugod sa inyo kaya't ginawa kaniyang hari upang mamahala alang-alang sa kanya. Sapagkat tapat ang pag-ibig ni Yahweh sa Israel at nais niyang patatagin ito magpakailanman, ginawa niya kayong hari nila upang pairalin dito ang batas at katarungan. At binigyan niya ang hari ng 4,200 kilong ginto, maraming pabango at mamahaling hiyas. Walang kapares ang mga pabangong ibinigay ng reyna ng Sheba kay Haring Solomon. Ito po ang salita sa ating banal na lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng ikalawang kronika, chapter 9, verses 10 to 13. May dala rin ng kay Haring Solomon ang mga tauhan niya at ang mga tauhan ni Hiram na mga ginto. Maraming kahoy na almog at mamahaling mga bato galing sa Ophir. Ginamit ng hari ang mga kahoy na almog upang gawing hagdanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo. At ang iba ay ginawang mga alpa at mga lira para sa mga musikero. Wala pang sino man ang nakakita ng mga ganoong bagay sa Juda. Ibinigay ni Haring Solomon sa reyna ng Sheba ang anumang hiningi niya. May sobra pa ang ibinigay ni Solomon sa kanya kaysa sa dinala niya. Pagkatapos, umuwi na ang reyna kasama ng mga tauhan niya. Ang kayamanan ni Solomon. Taon-taon, tumatanggap si Solomon ng mga 23 toneladang ginto. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa ikalawang kronika, chapter 9, verse 14 to 17. Bukod pa rito, ang mga buwis na dala ng mga negosyante. Nagbibigay din sa kanya ng mga ginto at pilak ang lahat ng hari ng Arabia at ang mga gobernador ng Israel. Nagpagawa si Haring Solomon ng 200 malalaking panggalang na ang bawat isa ay nababalutan ng mga 7 kilong ginto. Nagpagawa rin siya ng 300 maliliit na panggalang na ang bawat isa ay nababalutan ng mga 3 at kalahating kilong ginto. Pinalagay niya itong lahat sa bahagi ng palasyo na tinatawag na kagubatan ng Lebanon. Nagpagawa rin ang hari ng isang malaking trono na gawa sa mga pangil ng elepante, at binalutan ito ng purong ginto. Amen. God bless po.
Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Kronika 2, chapter 9, verse 18 to 21. May 6 na balita ang trono at may tungtungan ito ng paas na ginto. Sa bawat gilid nito ay may estatwang leon na nakatayo at meron ding estatwa ng leon sa bawat gilid ng baitang. Ang estatwang leon sa 6 na baitang ay 12 lahat. Walang trono na katulad nito kahit saan mang kaharian. Ang lahat ng kupa ni Haring Solomon ay purong ginto at ang lahat ng gamit sa bahagi ng palasyo na tinatawag na kagubatan ng Libanon ay puro ginto rin. Hindi ito ginawa sa pilak dahil maliit lang ang halaga nito ng panahon ni Solomon. May mga barko rin si Solomon na pangnegosyo na ang tripulante ay ang mga tauhan ni Hiram. Ang mga barkong ito umuwi isang bisis sa bawat 3 taon na may dalang mga ginto, pilak pangil ng elepante at malalakit maliliit na uri ng mga unggoy at paboril. Yun lang po, purihin ng Diyos. God bless. Hello, good evening. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 9 verses 22 to 26. Si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Kaya't pinupuntahan siya ng mga hari buwat sa iba't ibang panig ng daigdig upang makinig sa karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. Bawat isa ay may dalang regalo, mga kasangkapan, ginto at pilak, mga damit, mira, mga pabango, mga kabayo at mola. Nagpapatuloy ito taon-taon. Si Solomon ay may 4,000 kwadra para sa kanyang mga kabayo at karawahe. Mayroon rin siyang 12,000 na mga ngabayo. Ang mga ito'y inilagay niya sa mga lungsod himpilan ng mga karawahe at ang iba na may pinapaalagaan sa Jerusalem. Sakop niya ang lahat ng mga hari ng mga lupain buwat sa ilog Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo at sa may hangganan ng Ehipto. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! Po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa patuloy na binibigay sa atin na pagkakataon na tayo ay nakakapag-devotion sa bawat araw. At tayo po ay nasa 2 Chronicles chapter 9 verse 27 to 31 para po sa araw ng Martes, no? So sabi po dito sa verses, no? Sa verse chapter 27 sa talata 27, at ginawang karaniwan ng mga hari ang pilak sa Jerusalem gaya ng mga bato at ang mga sedrong kahoy ay ginawang gaya ng mga sikomorok sa sipela na sagana. Sa talata 28, at sila ay nagsipagdala ang mga kabayo kay Solomon mula sa Ehipto sa lahat ng lupain, no? At sa 29 at hanggang 31 na itala ang iba pang mga gawa ni Solomon, ang kanyang karunungan at ang kanyang pagkahari. Sa huli po ay namatay si Solomon at si Rehoboam ang kanyang anak ang naging hari. So dito po natin makikita na yung kasaganaan ay hindi po palatandaan, no, na walang hanggang tagumpay. Kasi po makikita po natin na kahit naging sagana si Solomon doon sa pilak, sa ginto, sa mga kahoy, kahit doon sa mga hayop na ginagamit, yung kanyang kasaganaan po ay hindi nagtagal at hindi garantiya yung doon sa buhay ni Solomon. Ay hindi po garantiya yung tunay na kaligayahan sapagkat yung tunay na tagumpay ay nakasalig po ito doon sa katapatan ng ating Panginoon, hindi po doon sa yaman. Dito makikita din po natin na dapat huwag tayong mabighani, no, doon sa mga material na bagay, kundi sikapin po natin na yumaman sa pananampalataya sa katwiran. Kaya nga po sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 33, no, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be provided for you.
So dito makikita din po natin no, yung kaalaman at kapangyarihan ay may hangganan po ito. So naitala po yung karunungan ni Solomon, ngunit ipinapakita po dito na kahit siya yung pinakamatalino, ay lahat po ito ay may hangganan. So ibig sabihin po hindi sapat ang talino kung wala pong pagkatakot sa Diyos. No? So ang karunungan po ay hindi lang kaalaman, kundi napakahalaga din po yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At dito rin po natin makikita yung kahalagahan ng buhay, na may hangganan din po yung buhay, no? Sapagkat si Solomon ay namatay, ni wala man isa, no? Wala ni kahit isa sa atin yung makakaiwas po talaga dun sa kamatayan, no? At makikita po natin diyan, tayo habang may buhay, may oras, dapat po ay ang sikapin natin na yung ating pangalan ay may tala doon sa aklat ng ating buhay, no? So, nung namatay po si Solomon, yung kanyang anak, yung pumalit na umalili sa kanya. So, mahalaga po na napakasarap yung mag-iwan tayo ng isang pamana na pwedeng sundan ng henerasyon na magandang bagay. So, huwag po tayo magkangad ng mga pansariling tagumpay, kundi magturo at magbigay po tayo ng halimbawa sa ating mga anak para sa susunod na salinlahi. So, purihin po ang Panginoon at ang Panginoon ang patuloy na mapapurihan sa ating buhay. God bless everyone.